sang-ayon ka ba na si Senator Ping Lacson ang muling mamuno sa Senate Blue Ribbon Committee? Alam mo partner, ngayong umaga 100% na daw na siya po ang magiging pinuno ayon kay Tito Sen. Ano ang opinion mo rito partner? Ako partner? Sang-ayon ka ba na magbalik bilang Blue Ribbon Committee si Senator Lacson? Alam mo partner, sang-ayon ako. Bakit partner? Grabe mukhang hindi tayo magkasang-ayon dyan. Sige partner, ipaliwanag mo partner. Yan. Ipapaliwanag ko kasi ganito yan. Para kasi maliwanagan, marami nagulat partner. Oo. Marami nagulat sa sinabi mo na sang-ayon ka kay Lacson. Paano ka nagulat partner? Paano ka nagulat? Ganito ako nagulat. Kasi partner ganito. Kaya ako sang-ayon kasi pag hindi ako sa mga ayon dito at hindi si Lacson, sino? Ayaw nga ng iba eh. Di ba? Napipilitan niya si Tulfo eh. Sabi ni Tulfo kung walang iba, ay ako na lang. Sino pa ba? Wala Ibig ko sabihin partner, gusto mo lang matuloy. Oo. Sang-ayon na lang ako partner kasi walang partner, iba eh. Tuloy mo partner. At saka partner ganito na-excite kasi ako kasi nga kahit si Lacson pa ako, sino pa man ang mga nandyan, basta Blue Ribbon Committee yan, plus i-livestream nila yan, wala akong kakaba-kaba. Sige lang, sino pa man ang Judas Barabas Istas ang gawin yung chairman dyan, wala akong pake. Kahit pa si Bindalo. Total, taong bayan naman ang magpapasya sa dyan eh. Dahil makikita ng taong bayan eh. Di ba? Lahat ng kanilang gagawin dyan, partner, sa Blue Ribbon Committee na ito, lalo na nga ngayon, partner, ako kasi, bukod dun sa sang-ayon ako kahit sino partner, ang exciting ako. Excited ako na matuloy ito. Bakit kamo? Bakit kamo partner? Partner kay naibulong kay Senator Bato de la Rosa na ito daw na isang kasamahan din ni Sergeant Gutesa ay nagpasabi sa kanya. Inaayos lang ang kaligtasan ng kanyang pamilya partner. Lihim lang natin yung partner. Lihim lang natin partner. 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 Lihim lang yan ha. Oo, sa ating mga naibulong lang sa'yo. Tinakpan naman nila kanilang tenga, partner. Sige, tuloy mo partner. Kukuha ko ng tubig. Tuloy mo lang mga 2 minutes. So, yun yung aking mga puntos dito partner. Kasi nga, alam nyo partner, itong nangyayari sa Blue Ribbon Committee ngayon, ay ito yung mahalaga na magtuloy-tuloy na hindi po ito mawala kasi nga nandun na yung trend na pangalanan na si Martin Romualdez, napunta na sa Malacanang yung ilang malita na sinasabi di umano nandun din ang bahay ni Martin Romualdez na nakakatuwa naman isipin na di umano itong si Martin Romualdez marami naman mga bahay dito sa mga exclusive subdivision. Bakit kailangan pa magdala doon sa Malacanang? Huwag niyo akong pagkamalian hindi ko sinasabing papunta kay Marcos yon, pero sa Malacanang. Bakit? Sa dami-dami ng mga bahay niya sa Forbes, sa mga high-end condominium, dito sa mga high-end na subdivision, bakit hindi na lang niya doon dalhin? Bakit kailangan pa talaga doon sa Malacanang? Para mas malapit yung biyahe. Mas malapit mang biyahe? Di ba, ang kwento nga dyan, di ba? Ang kwento, dinala kay kasi si Gutesa ay tauhan ni Saldico, di ba? Dinala muna yung mga maleta na yan kay Saldico. Nagbawas ng 11 na maleta ba? 11, no? Mahina ako sa kwenta 11, tapos dinala na kay Martin. Baka naman, may pagdadalan pa uli. Hindi na tauhan wala na si Gutesa ron dahil hanggang tao siya ni Saldico Baka yung tao naman ni Martin yung magsasabi kung saan naman dadalhin uli. Di ba? Partner, abangan natin yun. Baka mamaya, rin yun, Marines din yun. Oo, di ba? Mayroon din magsalita. Alam mo mga partner, mga Marines sabi nga nila, naririnig ko lang yung partner, ayaw ko kung totoo. Marines is always a Marines. Totoo ka rin partner. Tsaka yan yung pinakatapat. Kaya nga Marines, kung di ako nagkakamali, Marines ang komposisyon ng PSG. Kung di ako nagkakamali kasi dati magsusundalo ko nung araw pinangarap ko rin yan, Philippine Air Force. Yung asawa ng pinsan ko Marines. Doon sila na didestino minsan sa... Okay partner, ako naman akala ko magkukontrahan na tayo kasi sabi mo sang-ayon ka Ako, syempre, tayo naman ang tinanong personal, di ba? Kung personal lang po,
siyempre ang gusto natin na humawak talaga niyan si Senator Marcoleta kasi yung direction partner eh. Yun yung gusto natin. Pero nakita po natin, sabi mo nga, kaysa naman wala. Kasi si Tulfo ang pinaka-war sa lahat. Ha? Etong si sometimes we have to bend the law. Isa naman sa Ang pinaka-worst na humawa kasi balikuin ang loob at ang loob partner, mahirap na. hindi, tsaka partner, tignan mo ha. Dapat excited siya nung tinanggap niya eh, di ba? Kasi ibig sabihin na tinanggap mo, putya, excited ka, tapos meron ka kagad hindi naman sila pinagbabawalan na ano partner ng mag-imbestiga, no? Kahit naka-recess, ang naka-recess lang naman dapat yun pong plenary kasi mawawalan sila ng quorum eh. Alam mo partner, pag yung plenary, kaya walang ng plenary muna kasi nga recess, walang quorum. Kung ilan lang yung pupunta ron, sayang lang yung ipapatawag. Pero pag ikaw ay chairman ng committee, pwede ka, katulad nung ginagawa ni Gatchalian, tuloy-tuloy lang yung budget hearing partner. Si Gatchalian lang minsan eh. Pag meron lang guest, katulad kahapon, yung sino ba yung kahapon? Yung DOJ. Kaya naroon si Marcoleta partner kasi interesado siyang debatihin yung mga taga-DOJ. Pero pwede sana. Kaya lang, etong kaisa-isang Blue Ribbon Committee na ang unang pahayag ay sabihin na postpone ang ang una niyang pahayag bilang Blue Ribbon ay postpone hanggang November. Dudugtungan ko lang yung sinasabi mo partner. Okay ako matuloy lang yung investigasyon. Total, kayang-kaya namang gimikan ni Marcoleta na maipasok yung kanyang mga testigo katulad ni Gutesa nang hindi napigilan ni Lacson, partner. Ibig sabihin, pangit tignan. Kung nariyan na yung testigo, biglang sasabihin ni Lacson na, ay hindi natin pwedeng ano yan, ilabas yan kasi ako chairman. Di ba partner? Hindi niya pwede yun. Nagawa ni Marcoleta yun. Kaya lang, mauulit pa kaya yun? Yung sinasabi mo bang kay Bato, mapapaharap kaya nang hindi muna dumadaan dito kay Lacson? Pero ganun pa man partner, mas gusto ko pa rin na napapanood natin ang live kaysa naman yung ICI na wala tayong napapanood. Partner, meron ka pa ba? Mayroon ako partner na dadagdag dyan. Wala tayong problema dyan kasi nga, di ba? Katulad ni Sergeant Gutesa, isang Marine, tingnan nyo partner yung kanyang taktika kung paano siya nakapasok dyan. Kasi nga, siguro, kaya ganito ang ginawa nila. Ito ano ko lang sarili ko lang analyze, opinion lang ito partner. Kaya siguro bilang Marines, no, alam niya siguro na mayroong haharang at mayroon partner dito sa kanya magsasala. Ibig sabihin, bago ka pumasok doon, tatanungin ka muna, ano ba ang sasabihin mo? Ito ba ay papabor kay ganito, papabor kay ganon? Ano ko lang naman to partner wala naman akong papangalanan, di ba? So ngayon, ito siguro isa sa mga iniwasan ni Sergeant Gutesa. Kung kaya't, nagpasabi lang siya kaagad kay Senator Marcoleta. Nasa Senator Marcoleta naman, ayon sa kanya, ang ginawa niya para masigurado niyang dadalo kasi nga mabigat ang revelasyon na bibitawan ni Gutesa, sabi niya, in-advise niya na magpa-notaryo ka para malaman niya talaga kasi nga pag totoo. Yeah, oo. Pag sinabi mo kasi magpa-notaryo ka partner para bagang in a legal term, pinaninindigan mo na ito. Walang atrasan ito. Kasi maaari ka nang sumabit, maaari ka nang makulong dahil affidavit mo na yan eh. Mayroon ng perma ng abogado yan eh. Correct. Ngayon partner, sa madalit sabi, siguro itong mga taktika na ito, kung katulad din itong gagawin ng sinasabi ng kay Senator Bato, kung nakalusot yon, malamang makakalusot din itong kay Senator Bato. Bilang mayroon itong alam sa mga taktika kung paano haharap sa labanan. At partner, ang patunay ko dyan, kasi pagkatapos nitong tanungin siya, tinanong siya dito ni Senator Bato ba yung nagtanong sa kanya, si Gutesa, kung mayroon ba siyang armas, kaya ba niya si Bato. Oo, si Bato, di ba? Kaya niya bang i-depensa ang kanyang sarili?
At tinanong pa siya kung gusto ba niya magpasailalim sa Witness Protection Program or sa pangangalaga ng DOJ. Lahat ng mga ito, wala siyang partner. Sabi niya, kaya ko sarili ko. Kita mo partner, di ba? Kung ito pumasok dyan, pumunta dyan, na hindi ginamitan ng utak, abay, padaskol-daskol ito, andun na ito kay Boyeng ngayon. Correct. Di ba, partner? Madagdag ko na lang, partner, kapiraso na lang. Partner, napansin ko lang ewan ko kung napansin mo rin ito. Itong mga tulpo, bago ito maging senador, lahat ng mga tulpo, hindi lang si Erwin Tulfo ngayon, na si Bindalo. Bago ito mapunta sa Senado, maging congressman, maging senador, napansin mo partner sa pagdating ng kanilang pagbabalita, kanilang pag-atake sa mainstream media dati, di ba? Ang tatapang. Oo, matatapang, hard-hitting ito, talagang magagaling. Basta talagang sila yung, akala mo, silang mga magagaling eh. Kaya tinawag silang lahat na idol. Oo. Pero partner, kung ganun pala na para bagang, alam mo na lahat, magaling ka pala nung panahon nung bago ka maging senador. Pero bakit dito pagdating sa senador, at yung Blue Ribbon Committee na binibigay na sa'yo ngayon, bakit sasabihin mo para bagang napipilitan ka lang? Parang dahil walang tumatanggap, ako na lang. Di ba dapat ito na, pagkakataon ko na ito ngayon. Di ba? Pagkakataon ko na ito, ilabas ko yung aking galing, ang aking talino. Bakit partner? Bakit hindi mo ito kayang may panindigan ngayon? At yung kapatid pa niya partner, nakikiusap pa sa kanya si Ben Tulfo. Na wag mong tanggapin yan, tol. Delikado, parang tinabagang to. May sumpa ba ang Blue Ribbon Committee? Na samantalang na si Senator Marcolita ang nandyan, abay, swabe naman ang takbuhan. Wala namang issue sa kanya yung parang siya? Partner. Alam mo partner, masyadong mataas yung bar na yung nilagay ni Senator Marcoleta bilang Blue Ribbon Committee Chairman. Nakita natin na masyadong napakahirap abutin. Kumbaga, you will fail in comparison pagdating kay Marcoleta, kaya magmumukha kang mahina. Alam mo partner, maraming mga senador noon na akala nating magagaling. Pero nung nakakita tayo ng tunay na magaling, biglang bumaba yung level nila partner eh. Yan si Tito Soto tsaka si Senator Lacson, ang tagal-tagal niyan, akala natin magaling, di ba partner? Yes. Pero yun eh, yung tanong mo kanina na bakit parang ang husay-husay nila, bakit parang alam nila lahat nung nasa mga program sila, TV show at radio show nila. Yun yung dahilan ng partner kasi pangmaliitan lang yun eh. Reklamo lang yun ng isang hindi siya pinasweldo. Tawagan mo yan si Dole. Tawag tayo sa Dole. Secretary, ano to? Hindi pa sinasweldo. Papupuntahin ko dyan, secretary. Sige, punta na kayo ron. Okay na. Ganun lang yung partner eh. Yung akala nila na problema ng personal na nalulutas nila, minsan nga yung mga away na mag-asawa lang. Husay na husay tayo kasi pambarangay na usapin lang yung partner eh. Nagagawan mo ng napapaganda mo yung istorya dahil na rin sa pamimili partner. Di ba? Namimili sila ng mga istoryang magaganda. Eto, click to. Kumbaga yung mga tulpo, marunong sila ng ano yung magkiklik sa masa. Kaya ang galing-galing ng dating nila. Pero pag usapin na pambansa, kaya nga iba yung level ng barangay captain at iba yung level ng senador. Ngayon na-expose sila na yung level ng kanilang, kung sila man ay magiging public servant, epektibo sila bilang mga barangay captain partner. Kasi instant justice, instant na problema, maliliit na problema, wala namang kayo sila nakaharap doon na nilusob po yung namin ng isang batalyong NPA. Wala namang terrorist problem silang nilutas doon partner eh. Mga nilutas lang nila yung hatian sa yaman, na kinawawa na habang nasa abroad ng babae, sinasamantala, ganun yun partner. Kaya mukha silang ang galing-galing nila, pero pagdating na sa Senate, hindi po level ng kanilang kakayahan yung panunungkulan sa Senate. Punta na tayo sa susunod partner. Eto, malupit to.
Paulo Duterte, speaking of level, no? Ayan, katulad po nito, isang taga Makati Business Club na isang negosyante gustong makialam sa panunungkulan. Paulo Duterte giniit na lehitimo ang paggamit ni BP Sara ng pondo laban sa batikos ng Makati Business Club. Ipinagtanggol ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte ang kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte matapos sabihin ng Makati Business Club MBC Executive Director Rafael Ongpin na misspent o maling ginamit ang confidential at intelligence fund ng Vice Presidente. Sa pahayag ni Congressman Paulo, sinabi niyang hindi alam ni Ongpin kung paano gumagana ang mga ganitong pondo na aniyay dumaraan sa tamang dokumentasyon, likwidasyon at post-audit ng Komisyon non-audit. Idinagdag niya na ginagamit ang mga ito para sa intelligence at security operations, hindi bilang secret stash. Binigyan din niya ng mga kaliwang grupo ay galit kay Sara dahil sa kanyang kampanya laban sa NPA recruitment. Hinamon pa niya si Ongpin na tanungin din ng ibang ahensya ng gobyerno na may confidential funds. Samantalang sinabi ng Malacanang na nasa Office of the Ombudsman ang usapin kaugnay ng panawagan na imbestigahan ang paggamit ng 625 milyong confidential funds ng OBP, kabilang ang 125 milyon na nagastos umano sa loob lamang ng 11 araw noong 2022. Ang mga irregularidad sa liquidation ng pondo ay binanggit din sa impeachment complaint laban kay BP Sara na paulit-ulit niyang itinanggi. Sa inyong palagay, partner, sa palagay mo, dapat bang isailalim sa mas mahigpit na transparency at auditing ang paggamit ng confidential fund at intelligence fund ng mga opisyal ng gobyerno kahit ito'y may kinalaman sa seguridad ng bansa, partner? Alam niyo, partner, pag ganito, sa totoo lang, no? Ako, gusto ko yung transparency, ano? Pero pagdating dito, pag sinabi mong confidential fund at intelligence fund, kahit wala naman akong mataas na pinag-aralan, partner, bagamat ikaw meron, pero palagay ko siguro, partner, parehas tayo ng itatranslate natin ang ibig sabihin ng confidential eh. Ang Tagalog niyan, sikreto, hindi pwedeng malaman eh. Correct. So, bakit, partner? Bakit kailangan hindi pwedeng malaman? Kasi nga, intelligence ito. Once kasi na malaman ng mga kalaban ng gobyerno, which is itong mga MPing terorista at itong mga kriminal, itong mga lahat ng mga klase na lang na criminal act na gagawin, alam na ng mga kriminal, ang galaw ng ating gobyerno, kilala nilang mga intelligence natin, anong mangyayari sa ating bansa? Correct. Ito yung gusto ninyong mangyari. Instead, ang dapat ninyong alamin, ang dapat ninyong siyasatin ng maigi, yung mga fund na talagang hindi intelligence, hindi confidential. Bakit? Kasi unang-una, itong intelligence, itong confidential, nasa batas naman yan na hindi po pwedeng pakialaman yan, hindi po pwedeng anuhin yan, hanapin yan. Basta importante, pumasa yan sa COA audit, katulad kay BP Inday Sara, pumasa naman yan sa COA audit. Diba? So ngayon, bakit kailangan ninyo anuhin? O sige, ipagpalagay na natin. Sige, tanggapin na lang natin, partner. Granting without accepting. Bakit si BP Inday Sara lang? Correct. Di ba ka dapat unahin mo ang Pangulo? Dahil kung kay BP Inday Sara inahabol niyo 125 million, kay BBM 4 na bilyon. Bilyon! Kung talagang gusto nyo ng transparency, sige. Gusto nyo magyari na sa ating bansa, yung imping terorista, yung mga kriminal, yung mga magnanakaw, alamin ninyo lahat ang confidential fund. Hindi lang si BP Inday Sara. Kung yan ang gusto ninyo, yun ang challenge dapat sa inyo. Pero kung hindi nyo kayang gawin yan, magsitigil kayo mga hayop. Hayop pa. Di ba, partner? Hayupan niyang gagawin nila eh. Kasi unang-una, partner, sa totoo lang, may mga napanood ako, partner, na mga member na ating mga kasundaluhan na lumalakad bilang intelligence. Correct. Narinig ko, partner, sila mismo ang nag-aabuno dahil hindi agad sila makakuha sa ating gobyerno kasi nga walang sapat masyadong pondo.
kunting ano ng partner ha, ang napanood ko ganito. Yung isang intel niya, nag-request na, Sir, kailangan ko ng ganito, kailangan ko ng ganon. Ito naman si Sir na intel ng ating gobyerno, pumunta sa kinauukulan. Sinabi niya sa kanyang boss, Boss, ganito ganon, kailangan ko ng ganito. Ito lang ibigay ko sa iyo, kunti lang. So ngayon, dahil kailangan niya mapunuan yung hiling nung kanilang ini-intel, nag-abono ito ngayon sa intelligence. Doon papasok ito, mga kapartner. Correct. So, paano kung alam na, anong silbi ng mga intel natin kung aalamin mo? Alam mo, partner, hindi ko talaga maintindihan. Hindi ko talaga maintindihan, partner. Talagang ano yan, partner, ang paliwanag dyan ay politika. Alam mo naman yan si Apa Ongpin, dilaw na dilaw yan, partner. Talagang dilawan. Yung mga dilawan, dilawan, kakamping at etong mga makakaliwa, sila talaga yung interesado dyan na ibulgar yan eh. Nanonood tayo na hearing, partner, anong mga tanong nila? Sino si Mary Grace Piatos? Hindi naman tao yan. Putya, bit nyo gustong makilala si Mary Grace Piatos? Titirahin nyo? O, isa pang gusto nilang tanong, santoong mga, totoo ba to na meron kayong mga, safe houses? Gusto pang alamin, partner, saan yung address ng mga safe house? Safe house nga eh. Ang dami mong ipapahamak kung ipapaalam mo rito sa mga tukmol na to kung saan yung safe house na kung saan nakatira yung mga agent mo. Kung saan nakatira yung mga tumutulong sa pamahalaan. Sa mas madaling maunawaan, partner, etong mga tao na to, kumbaga yung sa pangkaraniwang police work, partner, sila yung mga asset, di ba? Yung mga asset na yan, puti, yan yung numero unong tinitira ng mga kalaban ng pamahalaan. Asset ka pala, marami ka nang alam, ha? O, yun yung partner, eh. Yung pangalagaan mo rin, itong mga tumutulong sa'yo, dahil very confidential yung gawa. Gusto nila ibulgar. Sino itong mga to? Gusto nyo bang malaman talaga kung sino yung mga tumutulong sa... At meron bang karanasan si BP Sara tungkol sa paggamit ng confidential fund? Maganda ba yung naging karanasan niya? Maganda, partner. Before, ang Davao City, pinamumugaran niya ng sangkatutak na kriminal. Alam niyo ng mga taga sa Davao yan. Before, partner, ang Davao City ay pinamumugaran ng mga anong tawag natin, insurgent, partner. Pagkatapos nung panahon ni BP Sara, insurgent free na ang Davao City. Alam mo, partner, estudyante pa lang ako. Diyan ko unang nakilala yung pangalang Rodrigo Duterte. Kasi pag may mga nakikidnap noong mga panahon na yun, yung Mayor Rodrigo Duterte ang isa sa mga tumutulong para mapalaya yung mga nakidnap na mga sari-saring rebelde dyan sa Davao City, partner. Hindi lang yata sa Davao, sa Mindanao, partner. Yun yung ganun yung alam natin lahat yan na yung Davao City ay pinamumugaran niya na bakit nag-insurgent free? Dahil sa mahusay na paggamit ng mga confidential fund. Yun sana yung gustong gawin ni BP Sara. Biruin nyo, ha. Natatandaan ko sa DepEd kasi kinu-question nila sa DepEd eh. Bakit daw yung DepEd edukasyon yun? Bakit may intelligence fund? Pinaliwanag naman. Ang gusto lang mawala sana yung mga droga sa paaralan, partner. Correct. Kasi hindi na po saklaw ng teacher yan. Kawawa naman yung teacher. Kung sila pa yung paghantingin nyo, hindi naman sa loob na eskwela niyan. Maaring sa paligid ng eskwela nabebentahan yung mga estudyante natin ng droga. Correct. O yun, kinakailangan mo yun sa mga malalapit, magkaroon ka ng mga intel dyan para mahuli yung mga nagbebenta ng droga sa ating mga estudyante. Ikalawa, yung mga, anong tawag doon, yung mga nang momolestya, mga may edad sa eskwelahan. Marami yan, pumutok na yan, partner. Mga teacher, gwardiya, etc. May grooming, di ba? Gino-grooming nila yung mga estudyante, mga minor de edad para mapaibig. Ibang klase yung partner, iba yung molestya na walang gusto sa'yo, momolestyahin mo lang. Yung gino-groom nila yung mga kabataan, binibigyan ng baon, hanggang ganun, partner, pagkabata, kaya nga minor de edad, madaling mahulog sa yan, mapababae, mapalalaki, di ba, partner? Gustong ma-stop yan ni Inday.
at saka yung recruitment ng mga rebelde sa eskwelahan. Yan yung purpose kung bakit kami intelligence fund sa DepEd. Wala naman silang alternative. O anong gagawin nyo ngayon? Ngayon, alam natin ngayon na sa mga eskwelahan, marami ng aktivista. Nakita nyo yung epekto, partner? Correct, partner. Nung wala na po yung mga hayaan na natin, nasasaksihan natin ngayon, dumadami na naman yung mga estudyanteng aktivista na nagpupunta ng Mindiola, partner. Kaya nga Mindiola ngayon parang garrison na eh. Ngayon ko lang nakita yung Mindiola na ilang partner, ibang klase. Barbed wire barrier. Police, barbed wire, tapos police, barbed wire, police. Barikada pa. Grabe. Parang garrison talaga, partner. Hindi ko po nakikita na ganyan. Ganyan po. Dahil po yan, dumami na naman po yung mga aktivista at ayon nga po mismo dito sa bayan muna, dating bayan muna congressman, ay dito raw sila kumukuha, no? Dito sila nakakapag-recruit. Ano yun? Teka muna, partner. Meron biglang nagsalita ng tutututu. Partner, yun yung sinasabi natin na naiwasan sana yung recruitment na yan. Kasi dyan sila kukuha ng ire-recruit nila para maging mga rebelde na naman. Pero dahil minasama ninyo yung paggamit ng confidential fund ni BP Sara, hindi na mapipigilan sa DepEd yan. Tandaan po ninyo, yung composition po ng estudyante ngayon sa DepEd, hindi na po katulad dati. May senior high school na po ngayon, mga 18, 20 anyos na yan mga yan. Hindi po yan mga bata lang lahat noon. Noon dati majority minor. Ngayon po may mga 18 hanggang 20 anyos ang graduate ngayon. 20 anyos yata, partner. Oo, partner, tama ka dyan, ano? Idadagdag pa natin, partner, doon sa sinasabi mo, ng mga nangyayari sa mga kabataan sa school, sila yung mga nagrarally na nambubugbog talaga ng mga pulis. Partner. Ngayon ko lang nakita yung partner, Oo. Talaga. Maniwala ka, partner, hindi ito itinuturo. Ikaw, teacher ka man, partner, principal ka, hindi ka nagturo siguro kailanman na mambugbog ka ng pulis eh. Pero itong mga estudyante ngayon, nambubugbog talaga ng mga pulis. Sino lang ba ang alam natin, partner, na nambubugbog ng mga pulis o agad ng ating batas? Di ba yung kalaban ng ating alagad ng mga batas? Di ba ito mga MPA terorista? Kasi kung hindi ka kalaban, bakit mo bubugbugin? Dapat ka magpasakop ka dyan eh. Dahil yan ang natin tagapagtanggol sa ating bayan eh. Nagpapakamatay yung mga para serbisyuhan tayo eh. Tapos ngayon, gaganunin ninyo? At ang isa pa nito, partner, hindi lang talaga nila matanggap ito. Ang isa sa pinakamatindi palang pinaggamitan ni Vice President Inday Sara Duterte ng Intelligence Confidential Fund na yan sa DepEd na yan. Bukod partner dyan sa ano mo na yan, sa sinasabi mo na sa mga kabataan, sa mga napakaraming issue talaga, partner, no, sa mga kabataan. Itong laptop scandal. Correct. Diba? Si Saldimo, ang kumpanya niya, biruin mo ba naman, construction firm, company, pero mayroon kang laptop. Ano yun? Saan, hindi ko talaga ma-connect, partner. Anong connection ng laptop sa simento, sa bakal, sa bato, sa buhangin? Anak talaga ng tungaw. Pera, partner. Pera. Pera. Yun ang connection. Yun lang, partner. Pwede kumita. So, yun. Siguro, partner, hindi lang na matanggap na itong si Vice President Inday Sara Duterte, napakatalino, na ginawa ito nila, pero mo, partner, bahala na nila ito. Kumbaga, tanim nila ito, tanimbala nila ito kay BP Inday, or tanim nila ito, balang araw magagamit nilang itong pang kay BP Inday, pang hawak sa liig. Ganon. Akala nila, ganun lang kabobo ang ating Vice President, hindi nila alam na gagamitin niya ito sa mas malalalim pang issue. Ayan nga, tingnan nyo, doon pala yan. Ngayon, anong nangyari? Kitang-kita mo, mas malawak pa pala ang kinasasangkutan ni Saldico tungkol sa korupsyon sa ating bansa dahil siya pa ang may hawak nitong laptop scandal ng DepEd na ito, partner.
Correct. Kaya ikaw, Apa Ongpin, no? Dati parang artista pa yan, partner. Natatandaan ko yan. Kung hindi lumalabas sa TV yan bilang mga broadcaster yata. Natatandaan ko lang, halos kung di ko kababata yan, kasing edaran o mas may edad lang sa akin ng konti. Kaya ikaw, Apa Ongpin, na dilaw, alam namin dilawan ka talaga, wag mong problemahin yan. Ang problemahin mo yung mga direktang pagnanakaw. Puta, direkta na nga. Gusto nyo pang malaman yung confidential. Alam mo, ang confidential, hindi po pinagbabawal yan ng batas. Kinakailangan yan ng mga executive para sila ay, kumbaga, kung mali ang paggamit nila, palpak sila. Kung pinera-pera nila yan, sila rin ang mapuputukan yan. Di ba? Pero kung gamitin mo yan sa maganda, yung intelligence and confidential fund, maganda po yan. At sa experience po ni BP Sara, sabi nga ni Pulong, maging subukan mo munang tumakbo bilang mayor para maunawaan mo kung bakit kailangan ng confidential fund.